Hello mga awesomes! For today's video, tara samahan natin si Abe kasama ang kanyang mga pinsan at mga ninang para sa isang gala sa Ayala Mall. Kanina pa yang excited kasi alam niya na gagawa siya ng pizza sa Amare Resto. Kaya naman kita nyo, excited at nagmamadaling pumasok. Akala mo maiiwanan at masasaraduhan na ng mall. May reservation na naman kami bago pa kami dumating kaya nakakatuwa din naman ang kanilang accommodation. Yung place nila napaka-cozy at saka yung arrangement ng tables, makakakilos ka naman talaga sa loob, hindi masyadong crowded. Kaya naman, okay din siya sa mga bata kung may kasama kayong mga kiddos na medyo malikot. At least may maluwag na space para sa bawat family na gustong kumain. At ayan, habang naghahanap kami ng aming masarap na makakain para sa oras na yon, kasama namin si Tita Bea, si Ninang Jenjen, si Ninang Kaysen, at ang kanyang mga pinsan, si Tito Marvin, kasama rin sina Rohan, si Easton at si Evan, at si Kuya JB at Kuya Kobe. At tinawag na nga siya para mag-wash ng hands para sa paggawa ng kanyang pizza. At yun din po ang isa-serve sa amin after na maluto ang kanyang ginawang pizza. Lumabas na nga ako ng store para mas makapture ko yung paggagawa niya ng pizza. Kasi kung doon sa loob, hindi ko masyado maaangguluhan ng maayos. Yun nga lang, hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila. Sabi ni Ninang Jenjen, tinatanong daw ng mga nag-aasikaso sa kanya kung marunong magtagalog. So, ang sabi naman daw ni Abe, a little bit. Ayan, tinuturuan siya magmasa ng dough at alam kong gustong-gusto niya yung gawin pero very conscious siya kapag nabubutas yung dough. Ayan, so tinuturo sa kanya at dinidemo. Talagang mas natututo yung bata kapag ipinakikita mo sa kanila kung paano ang gagawin. Ang nakakatuwa kay Abe, kahit nahihirapan pa siya sa mga ganyang activities, hindi mo siya kakikitaan na siya tinatamad. Lagi siyang on the go at willing matuto. At ayan na nga, nabutas na nga yung kanyang dough. Tingnan yung kanyang reaction, conscious na conscious siya. Napaka-OC rin naman kasi talaga. Maglalagay na po sila ng ketchup sa kanyang dough. Talagang alam din naman po niya na circular direction dapat yung pagpapaikot ng ketchup. Nagagawa na rin po kasi sila ni tatay sa bahay niya nung pandemic. Kaya po natuto siya ng somehow ng mga simple skills sa paggagawa ng pizza. Siyempre mga DIY lang naman po namin yung sa bahay. Wag lang wala siyang ginagawa at saka hilig din naman po niya ang pizza talaga. Kung mapapansin nyo dito sa part na to, unti-unti siyang parang nahihirapang mag-cope up dun sa malagkit na ketchup na nalagyan yung kamay niya. Somehow, may mga sensory issues pa rin talaga siya sa malagkit, o kaya part na rin ng pagiging OC niya, ayaw niya ng madumi, gusto niya laging maayos. Ayan yung siko niya, pinupunasan niya kasi nalagyan ng ketchup. Kasi yung pa-style niya kasi ng paglalagay ng ketchup, kagaya daw ng turo ng tatay niya na paglalagay ng asin. At eto na, maglalagay na ng pepperoni kasi ang kanya pong in-order na pizza ay pepperoni na may cheese at ang daming pepperoni ng laman ng pizza niya sa ibabaw. Manipis lang pala ang dough nitong Amare pizza. At ayan na, niluluto na. Hey, your pizza is coming! Wow! Good job! Smile muna, Abe. So, get mo, ayan. Abe, smile here. Good job! And of course, na-enjoy naman po namin ang mga food na aming in-order kasi tunay naman na masarap. Lasang babalik-balikan kasi napaka-simple lang ng serving nila pero masarap. Wala talaga sa itsura, no? Yung pagkain. Kasi yung pizza nila, tinan nyo, hindi siya napakaraming toppings pero grabe, pag tinikman mo, babalik-balikan mo. Ayan, natapos na ang aming kainan. Naghiwa-hiwalay muna kami kasi si Ed nagyaya sa Toy R Us, though ang usapan walang bibilihing toys. At nung matapos na mag-ikot ng mga toys na gusto lang niya makita, nagpunta ng National Bookstore at ito bumalik uli kami sa Amare kasi kanina gusto niya talagang mag-dessert pero dahil busog na busog siya sa pizza, bumalik na lang kami after muna ng ilang oras para nakapahinga naman muna. Ayan, ang in-order po niya yung strawberry. Tinatanong pa nga niya ako dyan, bakit daw walang bawas yung strawberry ice cream? Sabi ko, anak, baka wala pang na-order, ikaw pa lang. Kasi yung ibang flavor ay halos half na lamang. Tumambay muna kami saglit sa park na malapit din
kumakain doon, may mga naglalarong bata. So, habang kumakain siya ng ice cream at nagyaya din siya manood ng basketball. Natapos nga namin yung game na yan eh. Ilang minutes lang naman kasi iniintay na lang niya yung mga pinsan niya. Then, nagkayayaan po sa Uniqlo dahil magsha-shopping po ng damit yung mga bata para sa darating na pasukan. And syempre, wala naman kaming bibilhin at kami naman ay pagod na rin sa kalalakad. Nakakapagod din naman kasi magmalling. So, ayan, 'di ba? Humiga na, napagod na. Pero ang taas pa ng energy niyan, promise. Nilalaro na niya yung Super Mario na nandun sa book na binili niya sa National Bookstore. Tuwan-tuwa siya doon sa coral bed na yan eh. At bago kami maghiwa-hiwalay, dumaan muna sa Starbucks para magkape at yun na rin ang pinaka-dinner. Tumawid pa kami sa kabila sa may Jollibee para kumain. And of course, hanggang dito na lang. Andito na kami sa aming munting tahanan. Salamat sa mga nag-sponsor ng aming mga kinain today at sa aming gala. Hanggang sa muli!